ko! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang romantiko. One more sleepless night, still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Can't we talk things through? Ang buhay kong walang saysay ay binigyan mo ng kahulugan. Ang hungkag kong daigdig ay nagkaroon ng laman. Subalit, ang kaligayahan ko pala'y panandalian lamang. Bigla kang naglaho at ikaw ay lumisan. Ngayon, ako ay nagsusumamong iyong balikan dahil magugunaw ang mundo ko kung ako'y tuluyan iiwan. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow, only yesterday, and time to feel. 'Cause if you Magandang umaga po mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat, padala ng tagapakinig natin mula sa Sampaloc, Manila at siya'y nagpapatago sa pangalang Olivia. You're just about to go. I can't let you make this one last final break. Trying to tell you, trying to tell myself. Dear Mr. Romantico, ang liham ko pong ito ay hindi tungkol sa aking karanasan, kundi hinggil sa kasaysayan ng aking anak na si Jester. Isa po itong karaniwang kwento ng pag-ibig. Subalit masasabi ko rin pong kakaiba dahil sa mga hindi inaasahang reaksyon ng mga tauhang naging bahagi ng buhay ng aking anak. Minsan na pong nabigo sa pag-ibig ang aking anak na halos kanyang ikabaliw. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napagtagumpayan niya ang pagsubok na yon. Muling nabuo ang gumuho niyang pag-asa nang maging katipan niya si Marisa, ang itinuturing kong anghel na ipinadala sa amin ng langit. Salamat, Marisa, at naririto ka. Meron kaming kasama. Ito po kasi ang gusto ni Jester, Nanay Olivia. Kung gano'n, ang anak ko lang palang may kagustuhan ito. Syempre naman po, gusto ko kayo makasama, Tatay Ernesto. Para na rin po kasing magulang ang turing ko sa inyo. Kung sa bagay, magiging manugang ka rin namin balang araw. Teka muna, may napag-usapan na ba kayo ni Jester yung tungkol sa inyong kasal? Ay, wala pa po sa isip ni Jester ang bagay na yan. Gusto po kasi niyang makapagpatayo muna kami ng aming dream house bago kami pakasal. Baka naman mansyon ang gustong ipatayo ni Jester. Aba, malamang na hindi na namin maabutan ang aming magiging apo. Siya nga naman, Iha. Dapat habang maaga, pinagpaplanuhan na ninyo kung kailan talaga. Wala naman pong problema sa akin. Kaya si Jester na lang po ang inyong kumbinsihin. Nakakahiya naman kay Marisa.
Baka isipin niyang pinipresyo natin siya para makasal na sila ni Jester. Wala naman siguro masama sa sinabi natin. Ano pa ang hinihintay nila? At isa pa, kailangan makasiguro tayong silang magkakatuluyan. Baka kasi maulit na naman ang nangyari noon. Sa tingin ko naman matinong babae si Marisa. Kaya alam kong hindi niya iiwan ang ating anak, katulad ng ginawa ng kanyang ex-girlfriend. Iba pa rin ang nakakasiguro. Kaya kailangan makumbinsi natin si Jester. Pero hindi naman kaya isipin niyang nakikialam tayo. Nasa paraan lang yan ang pangungumbinsi. Kaya ako ang kakausap sa kanya. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Only yesterday and time to feel. 'Cause if you Kumusta na? Nariyan ka na ba sa bahay? Oo, sa inyo ko natulog kagabi. Tuwan-tuwa nga si na Tatay Ernesto at Nanay Olivia. Nasa work ka ba ngayon? Ano oras sa labas mo? Ay, mag-overtime ako. Kaya mamaya 9:00 pa ng gabi ang labas ko. Sabi ko naman sa'yo, mag-resign ka na. Magkano lang ba kinikita mo bilang sales lady? Alam mo naman may mga umaasa sa akin. Binibigyan naman kita ng allowance, di ba? Dadagdagan ko kung kulang pa. Nahiya na ako sa'yo, Jester. Ayoko namang ipasang lahat sa iyong obligasyon ko sa pamilya ko. Para ka namang ibang tao kung magsalita. Pero, Basta, mag-resign ka na as soon as possible. Ako na bahala sa'yo. Mr. Romantico. 'cause if you leave me, there's no tomorrow. Mr. Romantico, ganun na lang ang ginhawang naramdaman ni Ernesto nang mabungaran niya si Marisa dahil ang pakiramdam niya ay nawala ang mabigat niyang dalahin sa kanyang balikat. Ang tulad din niya ay isang manlalakbay na natuklasan ang lunas sa karamdaman ng kanyang nangungulilang anak. All the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last final break. Bakit bigla ka na lang nawala? Umalis ka nang hindi man lang nagpaalam. dahil nahihiya po ako sa inyo ni Nanay Olivia. At natakot po kung hindi ninyo matanggap. Dahil nabulgar ang itinatago ko po. Baho. Marisa, bahagi yon ng iyong nakaraan. At wala na kaming pakialam doon. Basta ang mahalaga sa amin ay maligaya ang aming anak. At ikaw ang nagbibigay ng kaligayahang iyon. Meron pa po kayong hindi alam. Ano yun? May anak po akong 5 taong gulang. Naroon po siya sa kwarto at natutulog. At siya po ang dahilan kung bakit napilitan akong kumapit sa patalim at lumangoy sa lusak. Anong ibig mong sabihin? Nagkasakit po kasi siya ng leukemia. Oh, ay kumusta naman siya? Sa awa po ng Diyos, nakasurvive po siya sa pamamagitan ng chemotherapy. Napilitan po ako magbenta ng aliw para matustusan ng kanyang medication. At nagpapasalamat po ako kay Chester dahil siyang nag-ahon sa akin mula sa lusak na aking kinalalagyan. Marisa, mahal na mahal ka kasi ng aking anak. Kaya tanggap niya ang buo mong pagkatao. At kung natanggap ka ng aming anak, sino ba naman kami para tanggihan ka? Kumusta na po si Chester? Alam mo ba,
Masyado niyang dinamdam ang iyong paglayo. Lagi siyang naglalasing. Unti-unti niyang sinira ang kanyang sarili. Sa katunayan ay nasa ospital siya ngayon. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Marisa. Balikan mo na siya. Pero, may bago po ako ipinagtapat sa inyo. Matatanggap pa po ba ninyo po? Kayo po ni Nanay Olivia. At lalong-lalo na po, si Jester. Siyempre naman. Tanggap ka namin. Kaya tanggap din namin ang lahat ng bagay o taong may kinalaman sa iyo. Believe din naman ako sa iyo, pinsan. Magpapakamatay ka ng dahil sa pag-ibig. Dahil malalim ako kung magmahal din to. Hindi katulad mong walang babaeng sineryo. Mr. Romantico. Bigla pong lumakas si Jester, Mr. Romantico, nang makausap niya si Marisa. Para ho siyang si Popeye na nakakain ng espinach. Kaya naman ganun na lang siya kasigla sa kabila ng kanyang pagkakaratay sa kama. Para bang nadoble ng ilang beses ang bilis ng kanyang paggaling. All the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last final break. Isasama mo na bang yung anak? Saka na lang po. Gusto ko po muna makausap si Jester. Sa totoo lang po, sobra po ang saya ko. Hindi ko kasi talaga inaasahang pupuntahan pa ako dito ni Tatay Ernesto. Kanina pa nga naghihintay ang iyong biyanang hilaw. Kaya sige na, umalis na kayo. Mag-iingat ka, ha? Salamat po, Nay. Mag-iingat din po kayo. Huwag kang ang malikot at baka mahugot ang iyong dextrose. Tagal ho kasi nila, Nay. Darating din sila, kaya maghintay ka na lang. Oh, ayun na si Marisa. Mano po, Nanay Olivia. Kaawaan ka ng Diyos. Paano, lalabas muna ako, ha? Para makapag-usap kayo ng masinsinan. One more sleepless night, but still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Kumusta ka na? Mabuting mabuti. Kasi nakita na naman kita. Walang mapagsidlan sa galakang puso ko. Ako rin naman eh. Wala nga halos ako masabi dahil sa labis na tuwa. Bakit bigla kang nawala? Nahihiya kasi ako eh. Buong akala ko, hindi na ako matatanggap ni Tatay Ernesto. Akala mo lang yon. Siya nga pala, meron akong hindi na ipagtapat sa'yo. Meron akong 5 taong gulang na anak na lalaki. Chester, matatanggap mo ba siya? Siyempre naman. At gusto ko, magkaroon din tayo ng baby. Mr.
Romántico. One more sleepless night. Still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me. Knowing you're leaving. Can't we talk things? Mr. Romantico, makalipas lang ang 2 buwan, ikinasal sina Jester at naging formal ko ng manugang si Marisa. Sa ngayon, may isa silang anak, pero kasalukuyang ipinagbubuntis ni Marisa ang kanilang bunso. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Olivia. Cause if you leave me, there's no tomorrow. Maraming salamat sa liham na ipinadala mo, Olivia, bagamat ito ay hindi mo kasaysayan kundi kwento ng pag-ibig ninyong anak. Naharinawang kinapulutan aral, kinagiliwan ng ating mga taga-subaybay. Alam mo, Olivia, hindi lang naman si Marisa ang merong isang masaklap na karanasan sa buhay. Mangilan-ngilan din sa ating mga tagapakinig ay may mga itinatago pong kasaysayan na ayaw din nilang mabilad dahil magtutulot ng kahihiyan. Subalit ang pinakamahalaga sa isang tao, kung ikaw man ay nagkamali o nagkasala sa iyong buhay, kinakailangan na yun ay maituwid mo at maihingi mo ng kapatawaran sa ating may kapal. Dahil nasa pagbabagong buhay po ang lubusang ikaliligaya ng isang nilalang. Talikuran ang madilim na nakaraan, harapin na may ngiti sa iyong mga labi ang kinabukasan. Maging matatag at sikapin na maging maayos ang iyong buhay. Dahil sa pamamagitan niyan ay magiging maunlad ang iyong buhay at siyempre pa, ikaw ay pagpapalay ng may kapal. Iyan lang po ang maipapayo natin sa lahat ng mga taga-subaybay na tinamaan ng kasaysayang padala ni Olivia. Maraming salamat muli, Olivia. Ang gumanap sa iyong katauhan ay si Olive Madredeos. Binuntis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao. Romántico. Ang buhay kong walang saysay ay binigyan mo ng kahulugan. Ang hungkag kong daigdig ay nagkaroon ng laman. Subalit ang kaligayahan ko pala ay panandalian lamang. Bigla ka naglaho at ika'y lumisan. Ngayon ako ay nagsusumamong iyong balikan dahil magugunaw ang mundo ko kung ako'y tuluyan iiwan. Cause if you leave me, there's no tomorrow. Only yesterday and time to feel. Cause if you Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan? Narito na ngayon ang pagpapatuloy ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isang taga Sampaloc, Manila, si Olivia. all the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last final break. Trying to tell you, trying Mr. Romantico, pabalik na sa Pampanga si Jester nang may makasalubong na pampasaherong bus ang minamaneho niyang kotse. Mabilis niyang nakabig ang manibela at naiwasan ang kasalubong na malaking sasakyan. Subalit, sa poste naman siya bumangga. Mabuti na lang,
dahil sa kabila ng pangyayari, nagawa pa rin niyang makailag sa kalawit ni kamatayan. Oh, bakit? Anong nangyari? Nabitiwang ko kasi ang tasa ng kaping iniinom ko. Ay, sandali. Diyan ka lang, ha? Huwag ka kikilos. At baka mabubog ka. Kukuha lang ako ng walis. Diyos ko. Bakit ba ganito kalakas ang kaba ko? Para kasing may masamang nangyari. Diyos ko, wag naman po sana. Okay ka lang ba talaga? Walang ano man ito. Malayo sa bituka. Kahit na. Ang laki pa rin ng sugat mo sa noo. 15 stitches lang ito. Napahampas kasi sa manibela, ulo ko eh. Yun na nga eh. 15 stitches. Ang haba kaya nun. Sabi ko naman sa'yo, bali wala ito. Baka 2 hanggang 3 araw lang makalabas na ako dito sa ospital. Babantayan kita. At hindi ka lalabas hanggat hindi ka lubusang magaling. Gusto ko yan. At basta ikaw ang magbabantay at mag-aalaga sa akin, okay lang. Kahit lagi akong maaksidente. Uy! Ano ba? Pwede ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. At baka magdilang demonyo ka pa. Teka, bakit ba masyado kang seryoso? Bakit? Akala mo ba? Isang biro lang ang pangyayaring ito? Paano kung tuluyan kang napahamak? Hindi mangyayari yun. Dahil marami pa tayong pangarap na tutuparin. Ganun na nga. Kaya dapat umayos ka. Huwag kang pasaway. Para gumaling ka kaagad. Putok sa noo lang ito. Pero ang sugat sa puso, iyon ang matagal gumaling. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Can't we talk things through the way we used to do? Remember how we planned to always understand. Oh, kailan ka pa dumating? Kahapon lang po, Tito Ernesto. Nasa na po si Jester? Nasa project niya sa Pampanga. Ganun po ba? Oo. Akala ko pa naman narito siya eh. Gusto ko pa naman sana siyang sorpresahin. Kailan po kaya siya uli magagawi rito? Nako, hindi ko alam eh. Mas mabuti pa siguro kung tawagan mo na lang siya. Ganun na nga lang po sigurong gagawin ko. At kung busy siya, pupuntahan ko na lang po siya sa Pampanga. Mr. Romantico. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Mr. Romantico, ganun na lang ang ginhawang naramdaman ni Ernesto nang mabungaran niya si Marisa dahil ang pakiramdam niya ay nawala ang mabigat niyang dalahin sa kanyang balikat. Ang tulad din niya ay isang manlalakbay na natuklasan ang lunas sa karamdaman ng kanyang nangungulilang anak. All the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last final break. Bakit bigla ka na lang nawala? Umalis ka nang hindi man lang nagpaalam. Dahil nahihiya po ako sa inyo ni Nanay Olivia. At natakot po kung hindi ninyo matanggap. Dahil na bulgar ang itinatago ko po. Baho. Marisa, bahagi yun ng iyong nakaraan.
At wala na kaming pakialam doon. Basta ang mahalaga sa amin ay maligaya ang aming anak. At ikaw ang nagbibigay ng kaligayahang iyon. Meron pa po kayong hindi alam. Ano yun? May anak po akong 5 taong gulang. Naroon po siya sa kwarto at natutulog. At siya po ang dahilan kung bakit napilitan akong kumapit sa patalim at lumangoy sa lusa. Anong ibig mong sabihin? Nagkasakit po kasi siya ng leukemia. Oh, ay kumusta naman siya? Sa awa po ng Diyos, nakasurvive po siya sa pamamagitan ng chemotherapy. Napilitan po ako magbenta ng aliw para matustusan ng kanyang medication. At nagpapasalamat po ako kay Chester dahil siyang nag-ahon sa akin mula sa lusak na aking kinalalagyan. Marisa, mahal na mahal ka kasi ng aking anak. Kaya tanggap niya ang buo mong pagkatao. At kung natanggap ka ng aming anak, sino ba naman kami para tanggihan ka? Kumusta na po si Chester? Alam mo ba, masyado niyang dinamdam ang iyong paglayo. Lagi siyang naglalasing. Unti-unti niyang sinira ang kanyang sarili. Sa katunayan ay nasa ospital siya ngayon. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Marisa. Balikan mo na siya. Pero may bago po ako ipinagtapat sa inyo. Matatanggap pa po ba ninyo ako? Kayo po ni Nanay Olivia. At lalong-lalo na po si Chester. Siyempre naman. Tanggap ka namin. Kaya tanggap din namin ang lahat ng bagay o taong may kinalaman sa iyo. Believe din naman ako sa iyo, pinsan. Magpapakamatay ka ng dahil sa pag-ibig. Dahil malalim ako kung magmahal din to. Hindi katulad mong walang babaeng sineryoso. Anong magagawa kung hindi ko pa talaga matagpuan ng babaeng nakalaan para sa akin? Basta ako. Mr. Romantico. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Bigla pong lumakas si Chester, Mr. Romantico, nang makausap niya si Marisa. Para ho siyang si Popeye na nakakain ng espinach. Kaya naman ganun na lang siya kasigla sa kabila ng kanyang pagkakaratay sa kama. Para bang nadoble ng ilang beses ang bilis ng kanyang paggaling. All the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last final break. Isasama mo na bang yung anak? Saka na lang po. Gusto ko po muna makausap si Chester. Sa totoo lang po, sobra po ang saya ko. Hindi ko kasi talaga inaasahang pupuntahan pa ako dito ni Tatay Ernesto. Kanina pa nga naghihintay ang yung biyanang hilaw. Kaya sige na, umalis na kayo. Mag-iingat ka, ha? Salamat po, Nay. Mag-iingat din po kayo. Huwag kang ang malikot at baka mahugot ang iyong dextrose. Tagal ho kasi nila, Nay. Darating din sila, kaya maghintay ka na lang. Oh,
Ayun na si Marisa. Mano po, Nanay Olivia. Kaawaan ka ng Diyos. Paano? Lalabas muna ako, ha? Para makapag-usap kayo ng masinsinan. One more sleepless night, but still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Kumusta ka na? Mabuting mabuti. Kasi nakita na naman kita. Walang mapagsidlan sa galakang puso ko. Ako rin naman eh. Wala nga halos ako masabi dahil sa labis na tuwa. Bakit bigla kang nawala? Nahihiya kasi ako eh. Buong akala ko, hindi na ako matatanggap ni na Tatay Ernesto. Akala mo lang yon. Siya nga pala, meron akong hindi na ipagtapat sa'yo. Meron akong Mr. Romantico. One more sleepless night, but still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Can't we talk things? Mr. Romantico, makalipas lang ang 2 buwan, ikinasal sina Jester at naging formal ko ng manugang si Marisa. Sa ngayon, may isa silang anak, pero kasalukuyang ipinagbubuntis ni Marisa ang kanilang bunso. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Olivia. Cause if you leave me, there's no tomorrow. Maraming salamat sa liham na ipinadala mo, Olivia, bagamat ito ay hindi mo kasaysayan kundi kwento ng pag-ibig ninyong anak. Naharinawang kinapulutan aral, kinagiliwan ng ating mga taga-subaybay. Alam mo, Olivia, hindi lang naman si Marisa ang merong isang masaklap na karanasan sa buhay. Mangilan-ngilan din sa ating mga tagapakinig ay may mga itinatago pong kasaysayan na ayaw din nilang mabilad dahil magdudulot ng kahihiyan. Subalit ang pinakamahalaga sa isang tao, kung ikaw man ay nagkamali o nagkasala sa iyong buhay, kinakailangan na yun ay maituwid mo at maihingi mo ng kapatawaran sa ating may kapal. Dahil nasa pagbabagong buhay po ang lubusang ikaliligaya ng isang nilalang. Talikuran ang madilim na nakaraan, harapin na may ngiti sa iyong mga labi ang kinabukasan. Maging matatag at sikapin na maging maayos ang iyong buhay. Dahil sa pamamagitan niyan ay magiging maunlad ang iyong buhay at siyempre pa, ikaw ay pagpapalay ng may kapal. Iyan lang po ang may papayo natin sa lahat ng mga taga-subaybay na tinamaan ng kasaysayang padala ni Olivia. Maraming salamat muli, Olivia. Ang gumanap sa iyong katauhan ay si Olive Madre Deos, nakasama sina Dante Castro. Binuntis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita. Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po at mga pusong punong-puno ng pagmamahal? Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantico.
Ang buhay kong walang saysay ay binigyan mo ng kahulugan. Ang hungkag kong daigdig ay nagkaroon ng laman. Subalit, ang kaligayahan ko pala ay panandalian lamang. Bigla kang naglaho at ika'y lumisan. Ngayon ako ay nagsusumamong iyong balikan dahil magugunaw ang mundo ko kung ako'y tuluyan mong iiwan. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow, only yesterday, and time to feel. 'Cause if you Magandang umaga po mga kaibigan. Narito na ngayon ang pagpapatuloy ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat padala ng taga-subaybay natin mula sa Sampaloc, Manila. Walang iba kung hindi ang isang taga-pakinig nating nagpatago sa pangalang Olivia. I can't let you make this one last final break. Trying to tell you, trying to tell myself. Mr. Romantico, hindi na nabigla si Jester sa kanyang nasaksiyan dahil batid niya naman ang kalagayan ng dalaga. Maging ang pagtatago ni Marisa ng tunay niyang pangalan ay hindi rin naging dahilan upang madismaya siya dahil sa masaklap na katotohanan hindi maaaring itago ni numan. Kung ganon, alias mo lang palang Alona. Kung sa bagay, bakit mo nga ba gagamitin ang tunay mong pangalan sa karumihan at kahalayan ng ginagawa mo? Natural lang na magmaskara ka sa iyong pagbebenta ng laman. Dindo, O bakit? Sisikapin mo bang ikailang katotohanan? wala akong ikinakaila. Kung ganon, inaamin mong yung mabahong trabaho. Dindo, tama na. That's enough. Sige, Jester, magpakaibang ka. Ipagtanggol mong babae mong naliligo sa burak. Alam ko na yun, noon pa man. Talaga? Nagawa mong umibig sa isang basura? Mas mabuti pa siguro, pinsan, lumabas ka muna. Dahil gusto ko magkausap kami ni Marisa. Bakit naman kita iiwan? Para mauto ko na naman ang babaeng ito. Nagpapanggap na marangal pero umaalingasaw naman sa bahong kanyang pagkatao. Hindi ka pa marunong umintindi? That's enough! Tantanan mo na si Marisa. Okay, fine. Bahala ka. Buhay mo naman yan. Bakit nga ba kita pakikialaman? Kung talagang nabilog ng gusto ng babaeng itong ulo mo, wala na akong magagawa. Pinili mong magpakagago, so be it. Sandali. Huwag na kayo magtalo. Ha? Kung meron man dapat umalis, yun ay walang iba kung hindi ako. Mabuti naman at meron kang delikadesa. Hindi ka aalis, Marisa. Jester! Dito ka lang. Wag na wag mo kong iiwan. One more sleepless night, still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me. Knowing you're leaving. Paano ba kayo nagkakilala ni Dindo? Inang beses ko rin kasi siya naging customer noon. Papagbiro talaga ang tadhana. Of all the people na magiging pinsan mo, bakit si Dindo pa? So what? Ano ngayon ang problema? Nagtatanong ka pa? Alam mo ba kung gaano kalaki itong iskandalo at kahiyan kapag nalaman ito ng mga magulang mo? Matatanggap ba nilang magkaroon sila ng basurang manugang na umaalingasaw sa baho? Bahagi lamang yun ang madilim mong nakaraan. At tapos na yun. Bagong buhay ka na. Yun ang mahalaga. There's no more laughter,
bakit ganyan ang mga hitsura nyo? Daig pa nyo ang nasunugan ah. Bakit? May problema ba? Siya nga naman, Jester. Nag-away ba kayo? Meron ba kayong hindi pagkakaunawaan? Okay lang po kami, Nay, Tay. Everything is fine. Kaya wala ko kayong dapat ikabahala. Huwag na tayo magkunwari, Chester. Ito na marahil ang itinakda ng pagkakataon para magpakatotoo tayo. Hindi natin magagawang magbalat kayo habang buhay. Dahil sarili rin natin ang ating pahihirapan. Wala kang dapat ipaliwanag. Ako na bahala magsabi kina Itay at Tinay. Mr. Romantico. Cause if you leave me, there's no tomorrow. Napamahal na sa amin si Marisa, Mr. Romantico. Masakit para aming matuklasan ang hindi ka nais-nais na kabanata ng kanyang masalimuot na kapalaran. At kung maaari lamang, ay pipilasin ko sa aklat ng kanyang buhay ang ilang pahinang naghahayag ng kanyang dangal na nadungisan upang sa ganon, hindi na ito mabasa ng kahit na sino man. I can't let you make this one last final. Ngayong naipagtapat ko na sa inyong buong katotohanan, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo naman po sanang itakabil siya. Jester, mahirap man tanggapin pero wala kaming ibang magagawa kundi suportahan ka sa mga gusto mong mangyari. Oo nga, anak. Malaya kang magagawa kung ano ang inaakala mong tama at makapagpapaligaya sa'yo. Hinding-hindi kami magiging hadlang. Maraming salamat po sa inyong suporta at pangunawa. Siyempre, anak. Naunawaan ka namin dahil kami man ni Olivia ay dumaan sa matinding pagsubok. Oo, magkaibang sitwasyon namin kumpara sa inyo ni Marisa. Pero iisa ang ating naging desisyon. Ang ipaglaban ng taong ating minamahal. At hindi ka nag-iisa, anak. Dahil hindi mo ito laban, kundi laban nating lahat. Kaya magpakatatag ka. Opo, Inay. Itay. Magpapakatatag talaga ako. At ipaglalaban ko ang pagmamahala namin ni Marisa. Ano? Pumayag po kayo? Nagawa niyong konsentihin ang kanyang kahibangan? Wala akong nakikitang mali sa ginagawa ng aming anak. Pati ba naman kayo, Tito Ernesto, nagawang bulahin ng maruming babaeng yun? Matagal na niyang iniwan ang lusak na kanyang pinanggalingan. Nagbagong buhay na Dahil siya. nakabingwit siya ng matabang isda. At kahit hindi siya magtrabaho, mabubuhay pa rin siyang katulad ng isang prinsesa. Napakaswerte naman ang oportunistang yun. Bakit ka ba ganyan kung mag-isip, ha, Dindo? Pinsan mo si Jester at ikaw ang isang taong inaasahan kung magiging kakampi niya. Tita Olivia, wag naman sana niyong isiping isa akong kontrabida, no? Ginagawa ko lang po ito dahil meron akong malasakit sa inyong anak. One more sleepless night, still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Can't we talk things through the way? Mahal na mahal kita, Chester. Pero hindi ko maatim
na madungisan ang inyong malinis na pangalan nang dahil sa akin. Kaya mas makabubuti pang ako na lamang ang lalayo. Tumatawag si Chester. Hello? Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Kaya wag mo ko alalahanin. Sige. Susunduin kita bukas ha. Dinner tayo. Pwede bang sa ibang araw na lang? Babalik ako ng Pampanga. At mahigit 1 linggo pa ako ron. Di saka na lang tayo lumabas. Pagkatapos ng project mo sa Pampanga. Tapatin mo nga ako, Marisa. Umiiwas ka na ba sa akin? Hindi. Hindi kita iniiwasan. Wala lang talaga ako sa kondisyon. Pangako, babawi ako sa ibang araw. Mr. Romantico. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Mr. Romantico, umpisa po noon, unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Marisa sa aking anak. Kaya inisip ko na lang na ginagawa niya yun dahil kailangan niya po ng konting panahon at espasyo. Subalit, nangangamba ko dahil ang hinihiling niyang pansamantalang kalayaan ay baka maging walang hanggan. All the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last final. Mag-iisang linggo na hindi nagagawi dito si Marisa. Nasa Pampanga kasi ang anak natin. Kahit na. Dahil noon pa naman regular na ang pagbisita niya sa atin. Kaya ako'y naninibago Kahit naman ako naninibago rin. Mukhang naapektuhan siya ng husto sa iskandalong kanyang kinakaharap. Oo nga Huwag naman sanang mangyari ang ating kinatatakutan. Di bale, baka bukas o makalawa, bumalik na si Jester. At sana'y maayos na nila ang problemang ito. Pero paano nga kung iwasan na niya tayo ng tuluyan? Anong gagawin natin? Paano yun tatanggapin ng ating anak? Huwag nating pangunahan si Marisa. Saka na lang natin yung problemahin kapag nangyari na. Bakit ganun? Hindi ko na siya makontak. Laging unattended ang cellphone niya. Mukhang nagpalit na siya ng number. Baka siya na itong tumatawag. Dinto lang pala. Hello? Hello, pinsan. Ano, kumusta ka na? Ito, hindi mabuti. Bakit naman? Iniiwasan na kasi ako ni Marisa. Kaya pwede ka na magdiwang. Pinsan, galit ka ba sa akin? Bakit? Meron bang dahilan para matuwa ako sa'yo? I'm sorry, pinsan, kung naging pakialamero ko. Huwag mo yung masamain dahil nagmamalasakit lang ako sa'yo. Naiintindihan kita, pinsan. Pero sana naman, inunawa mo rin ako. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Only yesterday and time to feel. 'Cause if you leave me, there's no more laughter. Only sadness stays and always. Wala na rito sa kanyang pwesto si Marisa. Hindi naman ngayon ang araw ng kanyang day off, ha? Tatanungin ko yung kasama niya.
Miss, nasan si Marisa? Nag-resign na po siya. Ganun ba? Kailan pa? Mag-iisang linggo na po. Ito lang nga ba sinasabi ko eh. Hindi. Hindi niya ako maaaring iwan. Susundan ko siya kahit saan siya nagpunta. Mr. Romantico. One more sleepless night. Still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me. Knowing you're leaving. Can't we talk things? Bakit nga ba ganoon, Mr. Romantico? Kung ano pa ang iniiwasan at pinangangambahan ni Jester, ay siya mismong nangyayari. Tila ba nananadya ang tadhana at parang isang mahika ang lahat. Dahil ang isang bagay na mahigpit niyang hinahawakan ay biglang naglaho sa isang iglap. To start a life anew. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Hindi natin hawak ang ating kapalaran. Ang mga nagsiganap, Phil Cruz, Dante Castro, Susan Robles, Olive Madredeos, sa papel na Marisa Chiquit Amor, sa mahalagang papel ni Jester Bobby Cruz, soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, sa direksyon ni Luz Fernandez. Trying to tell you, trying to tell myself we still might find a way. 'Cause if you leave me, Mga giliw naming tagapakinig, lagi pong subaybayan ang magagandang kasaysayan ng pag-ibig na tampok sa ating palatuntunan. Kasabay po ang nagagandahang mga awitin ng pag-ibig na inyong kinalulugdan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico. Binuntis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkat... Romantico. leaving. Can't we talk things through? Ang buhay kong walang saysay ay binigyan mo ng kahulugan. Ang hungkag kong daigdig ay nagkaroon ng laman. Subalit, ang kaligayahan ko pala'y panandalian lamang. Bigla kang naglaho at ika'y lumisan. Ngayon, ako ay nagsusumamong iyong balikan. Dahil magugunaw ang mundo ko kung ako'y tuluyan mong iiwan. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Only yesterday and time to feel. 'Cause if you Magandang umaga mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na yugto ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat padala ng taga-subaybay natin mula sa Sampaloc, Manila, si Olivia. time I know
you're just about to go. I can't let you make this one last final break. Trying to tell you, trying. Mr. Romantico, maganda ang panahon ng araw na yon. Subalit, tila hinahagupit ng matinding unos ang puso't isipan ng anak kong si Jester. Sinlakas ng kulog ang pagkabog ng kanyang dibdib at sinbilis ng kidlat ang paglipad ng kanyang diwa. Hindi siya matahimik dahil para bang dinadaluyong ng masidhing pangamba ang payapa niyang damdamin. Only sadness stays and always will. Bakit, Tay? Bakit niya ito nagawa sa akin? Relax ka lang, anak. Don't panic. Iniwan na po ako ni Marisa. Pagkatapos sasabihin niyo, huwag ako magpanik. Anak, huwag ka munang mag-isip ng masama. Kasi kung ano-anong iniisip mo eh. Ano pa ba ang dapat kong isipin, Tay? Nag-resign siya sa kanyang trabaho. Wala na siya sa tinutuloy niyang apartment. Tapos, hindi ko na siya makontak. Mali po bang maalarma ako at mangamba? Tama ka. Talagang nakaka-alarma ang mga pangyayari. Pero wala pa rin tayong kasiguruhan kung ano ang kanyang tunay na kalagayan. Yun na nga po nakakadismaya eh. Hindi ko alam kung nasaan na nga ba siya. Hindi naman ako isang manghuhula para malaman kung saan siya naroon. Wala na tayong ibang magagawa, Jester, kundi ang manalangin at maghintay. Malabo yun, Tay. Mas nanaisin ko pang maghintay sa wala. At least, alam kong wala akong hinihintay. Kaysa naman, maghintay ako sa walang kasiguruhan. Malay ba natin kung ganun din ang kanyang ginagawa? Nagbubulay-bulay siya at nag-iisip. Baka naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para ikaw ay kausapin. Sana nga ho, ganun. Sana kausapin na niya ako para matahimik na isipan ko. Dahil mababaliw ako, Tay. Kapag tuluyan na siyang hindi nagparamdam. Kumusta na kaya siya? Malamang hindi na siya mapalagay. At alam na rin ni Nanay Olivia at Tatay Ernesto tungkol sa aking madilim na nakaraan. Hindi ko alam kung anong kanilang saloobin. At nangangamba ako para kay Jester. Baka kung anong maisipan niyang gawin. Oh, Diyos ko. Huwag naman po sana. Marisa? Anak. Nay. Malalim na ang gabi bakit hindi ka pa natutulog? Ilang gabi ka ng ganyan, laging balis at nag-iisip. Nag-aalala po kasi ako kay Jester, Nay. Sigurado pong nung isang araw pa siyang hindi mapakali. Bakit naman kasi bigla kang umalis nang hindi nagpapaalam? Sigurado po kasing pipigilan niya ako kapag nagpaalam ako. Di sana kinausap mo siya kahit nung unang araw na dumating ka rito. O kaya naman nag-text ka na lang sa kanya kung ayaw mo siya makausap. Anak, hindi magandang ginagawa mo dahil pinagmumukha mo silang tanga. Kahit naman po ako, Inay. Mukha na rin po akong tanga. Kaya nga mag-usap na kayo. Para sa ganon magkaliwanagan na.
Sabihin mo sa kanya kung anong gusto mong mangyari. Yun na nga po ang problema, Nay. Magulo pa rin ang isip ko. At hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Pinsan, tama na. Ang dami mo nang naiinom. Yung pa ginaganahan eh. Sige lang, tayo. Hindi ako pwedeng malasing dahil pareho tayong uuwi ng gumagapang. Na nga eh. Daya mo. Ako lang miinom. Kaya ako lang nalalasing. Bilis mo kasing uminom, kaya hindi ako makasabay. Palibasa, broken-hearted ka. At kasalanan mo. Ikaw nagtulok kay Marisa para layuan ako. Ilang beses na ako nag-sorry sa'yo, di ba? Ha? Akala ko pa naman okay na tayo. Pero patuloy mo pa rin ako sinisisi. Basta, kapag hindi ako binalikan ni Marisa, papatayin kitang busit ka. Mr. Romantico. Cause if you leave me, there's no tomorrow. Mr. Romantico, labis na dinamdam ni Jester ang pagkawala ni Marisa. Kaya naman napadalas ang kanyang pag-inom. Yun ang ginagawa niyang outlet upang makalimot. Lumilipas ang espiritu ng alak sa langong katawan at isipan, subalit paano nga ba mahihimasmasan ang kaluluwang lasing sa kabiguan? All the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last time. Ayan, hindi ko na ito gusto, Dindo. Halos araw-araw na lang siyang ganyan. Tito, Ikaw naman kasi, kinukonsinti mo ang pinsan mo. Sana marunong ka ring tumanggi kapag inaaya ka niya. hindi naman po natin siya mapipigilan kahit tumanggay ko eh. Lalarga rin po siya mag-isa. At mas delikado po kapag wala siyang kasama pa uwi. Ernesto, ano bang gagawin natin sa ating anak? Ewan ko ba, sumasakit na nga ang ulo ko eh. Ikaw, Dindo, ano ba sa palagay mo ang dapat gawin? Tito, isa lang po ang alam kong paraan. Hanapin ninyo si Marisa at dalhin niyo rito. Yun lang ang nakikita kong solusyon para bumalik sa normal ang buhay ni Pinsan. Anong gagawin natin? Saan natin hahagilapin si Marisa? Mahirap talagang hanapin ang taong nagtatago. Hindi naman niya kailangan magtago Baka kasi iniisip niyang hindi natin siya matatanggap dahil sa kanyang hindi ka nais-nais na nakaraan. Wala namang problema sa atin. At yun ang hindi niya alam. Pero kailangan gumawa tayo ng paraan dahil siguradong mabubuwang na naman ang anak natin. Kaya nga pati ako'y mababaliw kapag may nangyaring hindi maganda kay Jester. Tayo gigimik na yan. Tama na, Pinsan. Hindi ka ba nagsasawa? Kasalanan mo ito eh. Kaya dapat samahan mo ako sa pangungulila ko. Ano ka ba? Paulit-ulit mo na lang ako sinisisi. Pasalamat ka pa nga, kinakausap pa kita eh. Pwede bang iba naman ang puntahan natin? Magbilyar tayo o kaya bowling para maiba naman. Sige, pagbibigyan kita. Bilyan muna tayo bago gimmick.
alak pa rin eh. Alam mo, nahihiya na ako kina Tito Ernesto dahil ilang beses na nila akong pinagsabihan. Yaan mo na lang sila. Chester, Basta tuloy ang gimmick natin mamaya. Period. Mr. Romantico. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Hindi ko na talaga alam kung paano mapipigilan si Jester sa kanyang bisyo, Mr. Romantico. Mukhang nilamon na ng kanyang kasawian ang kanyang katinuan. Subalit paano nga ba masusolusyonan ng alak ang nangungulilang damdamin? Gayon, pansamantala lang ang ibinigay nitong ginawa. Dahil paggising niya kinabukasan, ay mananatili ang sakit at kirot sa kanyang dibdib na tanging haplos lang ng pagmamahal ang siyang makagagamot. Great. Trying to tell you, trying to tell myself we still might find. Kumusta na kaya siya? Hindi ko na siya kayang tikisin. Tatawagan ko siya. The number you have dialed is either unattended or out. Unattended ang cellphone niya. Try your call later. Hindi ko alam kung lowbat lang siya or walang signal. Pero, paano kung nagpalit na siya ng SIM card? Hindi ko na siya makukontak. Di bale, okay lang. Tatanggapin ko na lang ang katotohanan. Hindi kami para sa isa't isa. The way we used to do. Remember how we planned to always understand. Trying to find you, trying to find a way to start our life anew. Olivia, Aha. kanina ka pa pabalik-balik dito sa guest room. Tapos hinahalungkat mo pa yung laman ng drawer. Ano ba hinahanap mo? Ilang beses na kasing natulog dito si Marisa. Kaya may hinahanap akong gamit niya. Anong klaseng gamit? Kahit ano. Baka sakaling may makita tayong clue kung nasan siya. Malabo yan eh. Suntok sa buwan ang ginagawa mo eh. Teka, may nakita ako rito sa drawer. Oh, ano yan? Resibo ng money transfer. Teka, sandali ha. Babasahin ko. Ayan. Nakasulat dito ang pangalan at exact address ng pinadadalhan niya ng pera sa Kamiling Tarlac. Sige, pupuntahan natin yan. Hirap naman ang ganito. Mukha pa rin ako ng subuka kahit wala lang laman tiyan ko. Biglang sumakit ang tiyan ko. Naku, ang sakit talaga. Tay! Tay! Jester? Tulungan niyo ako! Bakit? Ano nangyayari sa'yo, ha? Ang sakit ng tiyan ko. Parang pinupunit ang pituka ko. Jester, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Namimilipit siya sa sakit ng tiyan. Halika! Dali natin siya sa ospital! Mr. Romantico. One more sleepless night. Still can't get things right.
I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Can't we talk things? Mr. Romantico, bigla kaming nakakita ng pag-asa nang malaman namin ang posibleng kinaroroonan ni Marisa. Subalit ang katuwaang yun ay nahaluan ng pangamba. Dahil sa oras ding yun ay isinugod namin sa ospital si Jester. Inani ng anak ko ang bunga ng madalas niyang paglalasing nang walang pakundangan. Cause if you leave me, there's no tomorrow. Habang may hininga, huwag mawawalan ng pag-asa. Ang mga nagsiganap sa papel na Jester, Bobby Cruz, bilang Marisa Chiquit Amor. Nakasama sina Dante Castro, Susan Robles, Phil Cruz, Olive Madredeos, soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, sa direksyon ni Luz Fernandez. Trying to tell you, trying to tell myself we still might find a way. Cause if you leave me, Mga kaibigan, lagi pong dalawin ang FB page ng Mr. Romantico kung saan malaya po kayong makapagbibigay ng inyong mga opinyon o mungkahi at siya na yaming tutugunan sa abot ng aming makakaya. Huwag kaliligtaang abangan bukas ang huling yugto ng kasaysayang ito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico. Binuntis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang Romantico. Ang buhay kong walang saysay ay binigyan mo ng kahulugan. Ang hungkag kong daigdig ay nagkaroon ng laman. Subalit, ang kaligayahan ko pala'y panandalian lamang. Bigla kang naglaho at ika'y lumisan. Ngayon, ako ay nagsusumamong iyong balikan dahil magugunaw ang mundo ko kung ako'y tuluyan mong iiwan. Cause if you leave me, there's no tomorrow, only yesterday, and time to feel. Mga giliw naming taga-subaybay, magandang umaga. Narito na ang huling yugto ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat mula sa Sampaloc, Manila, ang nagpatago sa pangalang Olivia. All the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last final break. Trying to tell you, trying. Mr. Romantico, kung tutuusin po ay hindi naman talaga alak, kundi katigasan ng ulo ang dahilan
kung bakit isinugod sa ospital si Jester. Dinaig ng udyok ng nangungulilang puso ang tamang katwiran ng isipan, kaya hindi siya makapagpasya ng maayos. Walang mahalaga sa kanya, kundi maibsan ang uhaw niyang damdamin. Kumusta na si Jester? Ano sabi ng doktor? Nagkaroon daw ng sugat ang kanyang bituka. Tapos, dehydrated din daw siya. Puro kasi alak ang laman ng tiyan sa halip na tubig eh. Kung ganun, mako-confine siya rito. Ganun na nga. Paano pala yan? Makakapunta pa ba tayo sa Tarlac? Ako na lang ang pupunta doon. Magbantay ka na lang dito. O sige, bilisan mo. Oh. At sana nga'y matagpuan mo si Marisa para matahimik na tayong lahat. Nakita mo na ang bunga ng katigasan ng ulo mo. Gusto mo na ba talagang mamatay? Mahigit 2 linggo na po akong patay, Nay. Umpisa nang iwan ako ni Marisa. Kung gusto mong muli kayong magkita, umayos ka. Malabo ho yun. Isang bagay lang pong malinaw sa akin. Sinilang ako sa mundong ito para mabigo. Itong batang to, tama na nga yung kadramahan mo at baka mabatukan lang kita. Palibhasa, hindi nyo pa nararanasan ang mabigo. Kaya madali lang sa inyong sabihin ang bagay na yan. Alam na namin kung nasan si Marisa. Talaga ho? Hindi pa naman kami sigurado. Pero malaki ang posibilidad na naroon siya. Sa katunayan, papunta doon ang tatay mo. Sasama ko. Ay, hindi. Dito ka lang. Hindi ka pwedeng umalis. Kakayanin ko po, Inay. Kaya sabihin niyo sa akin, nasaan po ba siya? Umayos ka, ha? Huwag matigas ang ulo at makinig ka sa akin. Kapag nagawa mo yon, saka ko lang sasabihin sa'yo kung nasan si Marisa. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Only yesterday and time to feel. 'Cause if you Wala ka na ba talagang balak na bumalik sa Maynila? Para ano pa po, Inay? Wala na pong dahilan para bumalik ako doon. Kung gusto mo makipaghiwalay sa katipan mo, gawin mo ng maayos. Hindi yung basta ka na lang mawawala. Dapat malinaw kay Jester kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari. Pero uusisain pa po ako noon. At sigurado pong hindi siya papayag. Paano mo nalaman? Hindi mo pa naman nasusubukan? Basta po, ayoko na makipagkita sa kanya. Malinaw na po mensahe yun na gusto ko nang tapusin ang aming relasyon. At least, karapatan pa rin niya malaman kung bakit. Alam na po niya yun. Yun ang akala mo. Oh, pero paano kung mali ang iniisip mo? Bahala na po. Basta ayoko na. Dahil lalo lang po ako masasaktan. Tao po! Tao po! Ah, may tao sa labas. Tao po! Parang pamilya sa akin ang boses na yun, ha. Sandali lang po, Nay. Lalabas po ako. Tatay Ernesto? Marisa! Oh, ano, kumusta ka na? Paano po ninyo ako napuntahan dito? Mr. Romantico. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Mr. Romantico, ganun na lang ang ginhawang naramdaman ni Ernesto nang mabungaran niya si Marisa
dahil ang pakiramdam niya'y nawala ang mabigat niyang dalahin sa kanyang balikat. Ang tulad din niya'y isang manlalakbay na natuklasan ang lunas sa karamdaman ng kanyang nangungulilang anak. All the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last final break. Bakit bigla ka na lang nawala? Umalis ka nang hindi man lang nagpaalam. Dahil nahihiya po ako sa inyo ni Nanay Olivia. At natakot po kung hindi ninyo matanggap. Dahil na bulgar ang itinatago ko po. Baho. Marisa, bahagi yun ng iyong nakaraan. At wala na kaming pakialam doon. Basta ang mahalaga sa amin ay maligaya ang aming anak. At ikaw ang nagbibigay ng kaligayahang iyon. Meron pa po kayong hindi alam. Ano yun? May anak po akong 5 taong gulang. Naroon po siya sa kwarto at natutulog. At siya po ang dahilan kung bakit napilitan akong kumapit sa patalim at lumangoy sa lusa. Anong ibig mong sabihin? Nagkasakit po kasi siya ng leukemia. Oh, kumusta naman siya? Sa awa po ng Diyos, nakasurvive po siya sa pamamagitan ng chemotherapy. Napilitan po ako magbenta ng aliw para matustusan ng kanyang medication. At nagpapasalamat po ako kay Chester dahil siyang nag-ahon sa akin mula sa lusak na aking kinalalagyan. Marisa, mahal na mahal ka kasi ng aking anak. Kaya tanggap niya ang buo mong pagkatao. At kung natanggap ka ng aming anak, sino ba naman kami para tanggihan ka? Kumusta na po si Chester? Alam mo ba, masyado niyang dinamdam ang iyong paglayo. Lagi siyang naglalasing. Unti-unti niyang sinira ang kanyang sarili. Sa katunayan ay nasa ospital siya ngayon. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Marisa. Balikan mo na siya. Pero may bago po ako ipinagtapat sa inyo. Matatanggap pa po ba ninyo ako? Kayo po ni Nanay Olivia. At lalong-lalo na po si Chester. Siyempre naman. Tanggap ka namin. Kaya tanggap din namin ang lahat ng bagay o taong may kinalaman sa'yo. Believe din naman ako sa'yo, pinsan. Magpapakamatay ka ng dahil sa pag-ibig. Dahil malalim ako kung magmahal din to. Hindi katulad mong walang babaeng sineryoso. Anong magagawa kung hindi ko pa talaga matagpuan ng babaeng nakalaan para sa akin? Basta ako, si Marisa lang ang nag-iisang babae sa akin. At hindi ako mabubuhay ng wala Corny siya. mo. Pero sige, kung dyan ka masaya, edi wow. Hindi na ako kontra. Oh, ayan, may tumatawag sa'yo. Si Marisa. Hello? Marisa? Hello, Chester. Kumusta ka na? Okay lang ako. Ikaw, kumusta ka na? Nasa ospital ka raw. Magpagaling ka, ha? Siyempre naman. Nasaan ka pala? Narito ako sa amin. Nag-iimpake ako ng gamit. Sasabay na ako kay Tatay Ernesto. Pupuntahan kita dyan. Talaga? Sige. Hihintayin kita. Mr. Romantico. 'Cause if you leave me
Bigla pong lumakas si Jester, Mr. Romantico, nang makausap niya si Marisa. Para ho siyang si Popeye na nakakain ng espinach. Kaya naman ganun na lang siya kasigla sa kabila ng kanyang pagkakaratay sa kama. Para bang nadoble ng ilang beses ang bilis ng kanyang paggaling. All the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last final break. Isasama mo na bang yung anak? Saka na lang po. Gusto ko po muna makausap si Jester. Sa totoo lang po, sobra po ang saya ko. Hindi ko kasi talaga inaasahang pupuntahan pa ako dito ni Tatay Ernesto. Kanina pa nga naghihintay ang iyong biyanang hilaw. Kaya sige na, umalis na kayo. Mag-iingat ka, ha? Salamat po, Nay. Mag-iingat din po kayo. Huwag kang ang malikot at baka mahugot ang iyong dextrose. Tagal ho kasi nila, Nay. Darating din sila, kaya maghintay ka na lang. Oh, ayun na si Marisa. Mano po, Nanay Olivia. Kaawaan ka ng Diyos. Paano, lalabas muna ako, ha? Para makapag-usap kayo ng masinsinan. One more sleepless night, but still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Kumusta ka na? Mabuting mabuti. Kasi nakita na naman kita. Walang mapagsidlan sa galakang puso ko. Ako rin naman eh. Wala nga halos ako masabi dahil sa labis na tuwa. Bakit bigla kang nawala? Nahihiya kasi ako eh. Buong akala ko, hindi na ako matatanggap ni na Tatay Ernesto. Akala mo lang yun. Siya nga pala, meron akong hindi na ipagtapat sa'yo. Meron akong 5 taong gulang na anak na lalaki. Chester, matatanggap mo ba siya? Siyempre naman. At gusto ko magkaroon din tayo ng baby. Kaya itatakda natin ang ating kasal sa lalong madaling panahon. Ano? Teka, ang bilis naman. Gusto kong makatiyak na hindi ka na mamawala. Alam mo bang halos ikamatay kong paglayo mo? Grabe ka naman. Totoo yun. Dahil kung ako iiwan mo, wala na akong bukas. At hindi ko na masisilayan ang bagong umaga. Mr. Romantico. One more sleepless night, still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Can't we talk
Mr. Romantico, makalipas lang ang 2 buwan, ikinasal sina Jester at naging formal ko ng manugang si Marisa. Sa ngayon, may isa silang anak, pero kasalukuyang ipinagbubuntis ni Marisa ang kanilang bunso. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Olivia. Cause if you leave me, there's no tomorrow. Maraming salamat sa liham na ipinadala mo, Olivia, bagamat ito ay hindi mo kasaysayan kundi kwento ng pag-ibig ninyong anak. Naharinawang kinapulutan aral, kinagiliwan ng ating mga taga-subaybay. Alam mo, Olivia, hindi lang naman si Marisa ang merong isang masaklap na karanasan sa buhay. Mangilan-ngilan din sa ating mga tagapakinig ay may mga itinatago pong kasaysayan na ayaw din nilang mabilad dahil magtutulot ng kahihiyan. Subalit ang pinakamahalaga sa isang tao, kung ikaw man ay nagkamali o nagkasala sa iyong buhay, kinakailangan niyon ay maituwid mo at maihingi mo ng kapatawaran sa ating may kapal. Dahil nasa pagbabagong buhay po ang lubusang ikaliligaya ng isang nilalang. Talikuran ang madilim na nakaraan, harapin na may ngiti sa iyong mga labi ang kinabukasan. Maging matatag at sikapin na maging maayos ang iyong buhay. Dahil sa pamamagitan niyan ay magiging maunlad ang iyong buhay at siyempre pa, ikaw ay pagpapalay ng may kapal. Iyan lang po ang maipapayo natin sa lahat ng mga taga-subaybay na tinamaan ng kasaysayang padala ni Olivia. Maraming salamat muli, Olivia. Ang gumanap sa iyong katauhan ay si Olive Madredeos, na kasama sina Dante Castro, Susan Robles, Phil Cruz. Sa papel na Marisa, Chiquit Amor. At sa mahalagang papel ni Jester, Bobby Cruz. Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Bong Muya. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, sa direksyon ni Luz Fernandez. Only sadness stays. Mga kaibigan, patuloy po ninyong dalawin ang FB page ng Mr. Romantico at ihayag ang inyong mga damdamin, ang inyong mga mungkahi, opinyon. At salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay dahil hanggang ngayon po ay number 1 ang ating palatuntunan sa pinakahuling survey result ng AC Nielsen sa buwan ng Oktubre. Kaya panatilihin po ang pakikinig sa nangungunang dula sa ating himpilan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.